Hello, Uncle Bry here. Isang simpleng kare-kare sa araw na ito. Or is that a carry? Mag-stay ka lang sa video na ito para malaman mo kung paano gawin. Kare-karing pata ang gagawin natin ngayon. Kaya tara, samahan nyo akong lumafang. Wala na ba kayong ganang kumain? Panoorin nyo lang ako at siguradong gaganahan kayo. Parang pagkawala ng gana mo kay commander mo dahil mas magaling mag-perform si number 2 mo. Maglagay ng sabaw sa kanin, and then sitaw, pritong talong, and pechay. Siyempre, hindi mawawala ang alamang sa ating kare-kare para mas lalong sumarap. Pumitas ng kapirasong laman sa ating pata. Parang pagpitas mo sa mangga ng kapitbahay nyo kaya hinabol ka ng itak nito. Ayan, simulan na po natin ang paglapang. First bite, wow, ang sarap. Marami pong version ng kare-kare. Pwede ring may tuwalya, buntot ng baka, pwede ring ribs. Pero ito lang po kasi ang available sa amin, kaya ito po ang ginawa kong kare-kareng pata. At isa pa, mura lang po kasi dito sa amin sa Canada ang pata. Nabili ko siya ng $20, 5 pieces na po yun. Pansin ko nga pala dito sa amin sa Canada, no? Mas mabenta sa mga Asian ang pork hock or pata ng baboy. Hindi siya masyadong pinapansin ng mga puti or Canadians. Ay grabe, nagutom talaga ako ngayong araw na ito. Nakita nyo naman kung paano ako lumafang, no? Parang wala nang bukas. Ang dami ko kasing ginawa ngayong araw na to, kaya medyo napagod talaga ako. Ayan, nabulunan tuloy ang hiniyupak. Ilagay ang kawali sa mainit na mantika. Ay, baliktad pala. Ilagay ang mantika sa mainit na kawali. Yun. Isa sa magandang paraan para sumarap ang inyong kare-kare ay ang pagsir or pagprito ng bahagya. Mga 4 to 5 minutes each side, okay na yun. Make sure na color brown siya kasi color is flavor. Parang ikaw na lumabas na ang true color, sa una lang mabait pero sa huli ang hilig mo nang manglait. Alam nyo, dapat ang lulutuin ko lang dito is patatim, pero since nag-crave si Mrs. ng kare-kare, nilutuan ko siya. Tara, maggisa na tayo. Mantika sa mainit na kawali. Ilagay ang ating bawang. Gisa lang po natin at alagaan sa halo para hindi masunog. Isunod na ang white onion or puting sibuyas. Ayan, halu-haluin lang po natin para hindi masunog. Isunod na ang ating sinir na pata. As you can see, brown siya, no? Igigisa-gisa ko lang din ito, no? Para kumapit yung lasa ng bawang at sibuyas sa ating karne. Tapos maglalagay na tayo ng maybe at least 10 cups of water. Kasi papakuluan natin itong pata dahil matigas at makunat ito. Isa nga din pala sa napapansin ko dito sa Canada, no, ang mga baboy dito hindi ganun kakunat. So mga 30 to 45 minutes ko lang papakuluan ito, malambot na. Pag kumulo na siya, ilalagay ko na ang ating atsuete or annatto seed. Ganito po ang style ko ng paglalagay, no? Ilalagay ko lang po yung strainer dyan na may lamang annatto seed hanggang sa kumulay po yung tubig natin. Pababayaan ko lang po siya dyan ng mga 20 minutes siguro o 30 hanggang sa wala nang kulay na lumalabas sa kanya. Parang pagpapabaya mo sa pag-aaral mo dahil lulong ka na sa larong lato-lato na ito. Kung naaalala nyo kanina, yung pinagprituhan ng ating pata or yung pinagsir, ito po yun, no? Hindi ko po tinapon kasi tatanggalin po natin yan, yung mga dumikit-dikit dyan na pinagprituhan ng pata. Yan po ay isang flavor din at magpapasarap sa ating carry or kare-kare. Ilagay na ang ating mga pampalasa, durog na paminta or ground black pepper. At syempre, hindi mawawala ang ating sile or chili flakes, pampasipa at dagdag lasa sa ating lutuin. Onion powder, lagyan nyo rin. Optional kung ayaw nyo. Katapos nyong ilagay ang mga pampalasa, pag nakikita nyo siyang medyo nauubos na yung tubig or naiiga na, huwag kayong mag-alinlangang maglagay ng tubig ulit. Isa pang magandang proseso sa pagpapasarap ng kare-kare ay ang pagprito ng talong. Lalasa po yan ng isang matindi sa inyong kare-kare pag ginawa nyo po itong proseso nito. Half cook lang yung pagprito ng ating talong, hindi nyo siya kailangang i-fully cook. Parang ikaw na half na nga lang magbigay ng sustento, galit ka pa pag nagreklamo si Mrs. Mo. Ilalagay din naman natin itong ating pritong talong sa ating kumukulong pata mamaya. So hindi na natin kailangan siyang i-fully cook. Basta mag-brown, goods na yon. So ayan, brown na siya, no? Kuha tayo ng strainer para tumulo yung mantika sa ilalim. Sa gayon, hindi masyadong masebo pag nilagay sa ating kare-kare. Ito na yung pinaka-main na sangkap. Ilalagay na natin yung peanut butter sa ating kare-kare. Hindi po kare-kare ito pag wala pong peanut butter.
Hintayin lang nating ma-dissolve yung peanut butter sa sabaw or hanggang sa lumapot siya, pwede na yon. So ayan, malapot na, no? Isusunod na natin yung pritong talong. Parang hita mong nagkulay talong sa kakasali mo sa fraternityng mahilig mamalo kahit sa tumbong. Next na gulay ay ang ating sitaw or string beans sa Ingles. Ilubog-lubog lang natin sa ating sabaw at susunod na ang ating pechay. Half cook lang ang pagluto ng ating mga gulay. Ano po? I-press down nyo din ang ating pechay para humalo sa ating sabaw. Ayan, ready to serve na po mga kapatid. Sa aking mga viewers dyan na hindi pa nakafollow sa akin, i-follow nyo lang po ako sa Facebook, YouTube, or TikTok para po maging updated kayo sa aking latest videos. Ito naman po ang inyong Uncle Bry nagpapaalam. Maraming salamat at God bless. Bye-bye!